Mamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Alam na kayo anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Si General Torre. Ay, General Torre! Hello! Hello! Mabuhay ang EFP! Mabuhay ang Philippine National Police! Ay, correction pala, correction. Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Mahina eh! Dapat marinig nila! Kaya sila pag-asa natin! Mabuhay ang hindi sip-tip na EFP! Mabuhay ang hindi sip-tip na PNP! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating People's Initiative! Salamat mga kaibigan! Ang intro ko, ang Armed Forces of the Philippines. Dahil sila ang inaasahan natin tumingin sa nangyari sa ating bansa. Dinahayaan nila ang ating kinabukasan ng ating mga apo. Armed Forces of the Philippines, nananawagan kami na alam ko na hindi kayo pingi at bulat. Nakikita nyo. Pero anong ginagawa nyo? Hindi ibig ko sabihin na magkukulita kayo. Malawagan kayo. Sumaluto ka kibangan. Sumaluto ka kibangan. Ay, di ba? Hindi kasi sasaluto siya, Mr. President. Ang ating taong bayan nagagalit na dahil naubos na ang kaban ng bayan. Sabi nga ni kanina ni Police Colonel Galang retired, yung withholding tax, yung withholding tax ng Philippine National Police at ng Armed Forces na inyong binabantayan na kayo ang unang ninakawan. Pero alam ko, ang pangatlo ko gustong nangyari bago ako pumanaw sa ibabaw ng mundo, ang pangat na presidente ay dapat matanggal. Pwede ba natin tanggalin? Ang bayan! Yan ang pangarap ko, matanggal si Pangulong Marcos na siya ang nagpahirap sa ating bansang Pilipinas. Ang kasabwat niya nung sa Philippine National Police, si General Torre. Ay, General Torre! Direktahan tayo, hindi pwede tayo paligoy-ligoy. Alam niyo mga kaibigan, marami nagsubaybay sa akin na intelligence. Mayroon ko ang alam, sir. Nagsusubaybay ako, sir. Pulis at saka sundalo yun. Sir, sige, kapanan nyo lang trabaho nyo, nasa inyo na kung i-implement nyo. Para basta ang akin lang, ang ginagawa ko para sa ating mga apo sa apo. Kung hindi naman natin maramdaman ito, I'm sure, very sure, ang ating mga apo sa apo ay mararanasan nila ito. Ang mararanasan. Sabi nga ng economic specialist, 68 years, 68 taon bago tayo makapantay sa Singapore. 68 years siya. Ang sabi pa, kung nagdi-deliver talaga ng tama ang gobyerno natin, paano kung hindi katulad nito? Ay 1,000 years. Tayo ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Okay. Naalala ko pala si Pangulong Digong. Mayroon akong picture na nag-usap kami noong December. Ang ibinulong niya sa akin, kayo na ang pag-asa ng bayan. Dahil ang sinasabi niya, naramdaman niya na siguro maaaring intelligence pa sa loob na papunta talaga tayo sa kumunoy. Kaya kailangan mapalitan ang Pangulong Marcos. Sa pamamagitan ng taong bayan, kumilos tayo. Dahil ang ating presidente, alam naman natin na drug addict ang ating presidente. Wala sa katinuan. Alam niyo ba yung mga addict? Wala sa katinuan yan. Ang masakla pa ito, yung mga ikasiko dito, ano yun, ikasiko dito?
Andres Bisaya. Tingnan nyo mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang mga Andres Bisaya, pag sinabi ng babae, magluto ka, luto yan. Magsaing ka, saing pa rin. Maglaba ka, maglaba ka. Pero sa totoo lang, nakaranas ako niya na, ito ikwento ko sa inyo para maramdaman nyo ang ordinaryo lang ito na Andres Bisaya. Ordinaryo lang ito na Andres Bisaya. Bumisita ako sa isang detachment. Kaya ang hari-hari doon, yung asawa, hindi naman na kayo noon may asawa. Inutures na tumira sa kampo. Siyang nasusunod doon, hindi yung detachment commander. So ganun ang nangyayari sa Malacanang. Alam niyo ba mga kababayan, may classmate kasi ang aking anak sa Malacanang sa law staff. Alam niyo ang ginagawa na kwento ng anak ko sa akin? Sinisipa lang si Marcos, ni First Lady. Sa hagdanan pa yun, sa harap ng tauhan niya. Napakawalang iya. Ang pamilya, Marcos Jr. Wala sila hindi dapat galaki niyan. Totoo po yung kwento na yan. At marami kahit karanasan yan. Na hindi dapat ginagalang unang-una yung mahinang leader. Pangalawa, inubos niya ang kabatang bayan. Kaya dapat taong bayan makinig. Ulitin ko, kung hindi nakiisa ang mga inaasahan nating pinuno, ay dapat itong laban natin ito ay tapos na. Sino dapat ang una natin sisihin dito? Sino dapat ang sisihin ng taong bayan? Unang sisihin natin si Secretary Gibo. Sir, may idol, pero ngayon walang iya ka na sa aking paningin. 3 complaint ko sa iyo. Sumulat ako sa iyo. Sinasabi mo busy. Hindi mo nga maayos ang problema ng ating bansang Pilipinas eh. Tapos sasabihin mong busy ka. Sumulat ako 3. Bakit? Mayroong 4.9 billion sa loob ng armed forces sa aming retirement pension benefits. Hanggang ngayon tinatago nila. Kaya ngayon bawal ako pumasok ng kampo. It's because of that. Personalan lang tinitira. Pero lalaban ako habang ako'y nabubuhay sa aming benefits. Kaya yung mga police, Coast Guard, ano pa man, sa akin tumatawag, sir, paano mo ako matulungan? So binibigyan ko ng idea, paano ko sila matulungan? Kaya mga kababayan, sana ako ay nakikiusap ang taong bayan, sana lumabas na kayo, lumilos na kayo. Ulitin ko po, sino ba yung mga... Isa pa si General Torre. Talaga hindi ko makakalimutan si Torre. Di ba General Manager sa ng MMDA? Bakit hindi natin nakikita dito sa lansangan? Oy, General Torre, nasaan ka ba? Ha? Nagwawalis? Dati nung PNP chief ka, siga mo. Nung CIDG chief ka, siga mo. Gago! Ang tapang mo. Asa ka na? Wala ka ng patigan. Kaya sabi ko, panawagan ko sa armed forces at saka Philippine National Police, wala naman kayo nagagawa, manahimik kayo! Kasi ang taong bayan, lalong nagagalit sa inyo pag nagsalita kayo. Katulad, ang salita, ganito. Ang salita nila, ganito. Hindi naman expiration, purjeta. Bakit pinag-uusapan ba yung mga title? Ang pinag-uusapan yung malita. Ay, sus. Kaya nga nagsalita si Colonel. I'm sorry, Colonel Trinidad, diretsaan lang ako. Huwag ka na magsalita na nakikiusap ang hanggang bayan na hindi dapat gamitin ang expired. Ano ibig sabihin? Yung certificate nila, pwede bang ibaliwala yan? Yung pangalan nila? Ako, sabi kong ex-secretary ako, ayaw nyo tanggapin. Body order ko, pag ako namatay, may bandila ako. Ano yun? Yung expired, pag namatay yan, may bandila. Tapos sasabihin nyo na, hindi pwede i-title kagaw. Hindi pwede ganun. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo maputakti ng taong bayan, hindi kayo maputakti ng taong bayan, huwag na kayo magsalita. Kasi ang taong bayan nakatingin sa inyong lahat. Nakatingin po sa inyo. Sorry, General Browner, sir. Senior
Alam nyo kasi mga general na kaupo ngayon, contemporaries yan kasi nakaka-91. General Browner, sir, may June yata ang retirement mo. Welcome. Welcome ka. Welcome ka dito, General Browner. Ay, hindi. Accept. Paano yan? Kailangan palaging nakatinted yung sasakyan mo. Pag lumabas ka, General Browner, sir, sorry, diretsahan tayo, huwag natin paligoy-ligoy. General Torre, ha? Yung mga, anyway, bahala na kayo kung anong yung gawin sa buhay ko. Ang importante ay nailabas ko ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Pwede ba isang palakpak? Kaya, mga kababayan ko, Pilipino, ako ay humingi ng awa sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan. Ako po ay lumuluhod sa inyo na nagpamakaawa po ako sa inyo na sana po magising na kayo na ang ating bayan kinakawawa na po. Walang nagtatanggol. Kami lang po ang nagtatanggol dito. Gusto nyo ba kami na lang magtanggol at kayo ay masarap? Kaya nakikiusap po ako sa taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Lubog na lubog ang ating bansa. Maraming pong salamat.